Malamig yung ano. Dito lang muna daw. Sila pala yun. Narinig ko kanya. Dinigang ka dun sa kabilang pala. Ayan. So, makikita po natin dito is sinatawag po silang mga ruminants animals. Well, ang mga ruminants animals po kasi may multiple chambers sa stomach nila na nakakapagpayat po ng pag-digest ng food nila. So, ito po natin sa unahan, tsaka po itong isa. Yung colorway, sila po is tinatawag po natin mga miniature zebu. So, from the word itself, miniature, maliliit lang po sila and adult size na po nila. Then, yung kasama po nila doon is yung ating Dorper sheep. So, more or less barrel shape po siya na matatagpuan po sa Ayan, so dito po is yung ating Dorper sheep po. Pero ito pong Dorper sheep na to is magnanay po. Then yung next po natin dito is yung ating Philippine brown deer. So as we all know, ang mga may 4 antlers na tinatawag. Well, dito din po kasi yung basihan po ng gender. So kapag po may antlers, katulad po nito, sila po yung mga lalaking deer. So kapag po itong mga Philippine brown deer natin dito na walang sungay or antlers, sila po yung mga female deer na tinatawag or doe po. Lalaki ka ba? Oo, sila pala yung may... Pagka may Sungay sungay, po, lalaki. lalaki. Pero ito po kasi siya, mapapansin po natin, mas malaki po siya compared po doon sa local na deer. At tawag naman po sa kanya ay Javan Rusa deer. So si Javan Rusa nga po, lalaki. Then yung sa antlers po nila or sa sungay po nila, natatanggal po ito yearly. Then tumutubo din po yun. Automatically na-shed po siya yearly. The next po is yung ating ram. So male sheep po siya, but not all male sheep po ram ang tawag. Well, kay ram naman po, in comparison po sa sungay ng mga deer, ang sungay po nila ay pababa, and ang tawag po dito ay horn. So ito po horn na to is ginagamit po nila as self-defense po sa wild. And also, ang difference po ng horn sa antlers, ang horn po kasi is permanent. So it continuously growing that can weigh up to 30 pounds. Hindi ko lang aramin dyan. And then the last two enclosure po, yung enclosure po ng miniature zebu. So yun ang dito pong cow, is Holstein Jersey cow. So mixed breed po siya ng Holstein na cow and Jersey na cow. So ang mga Holstein Jersey cow po is para po mga tao na nanay na nagbubuntis po for 9 months. Parang tao. Apo. Parang tao siya. Holstein Jersey ko. What's your expectation? Horse. Bango. Ayan, so we have here na po the domestic horses. So ito po domestic horses po na to, saka yung Dorper sheep po na sa kabila. Sila po ay turn over from Batangas na nagkaroon po ng Ashford. Ang dami oh. Next po natin dito is yung mga maliliit po natin na version ng horses, mga miniature horses po. So katulad din po ng mga miniature zebu cow, adult size na rin po nila. So ang names po nitong tatlo, meron po tayo dito si Vanilla, si Rocky Road, and si Choco po. Ice cream pala yun. Ice cream po sila Ni tatlo. Sophie ah. Banay yung choco. Yun pa yun. Rocky Road. Rocky Road. Bakit ano ngayon to?
Iba naman plain ng ano. So, yung sunod po natin dito, pig. Sila po yung May anak Vietnamese pot belly pig po kung tawagin. Sila po yung ginagawa pong pet po. Sila po. Ito po, meron pong baby itong Baby. Oo nga, ayun yun, may baby. Oh, baby. Dalawa. 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 Oh, tsaka ikaw po yun. And then here po, the food preparation area. So dito po pinaprepare mostly po ng food po ng animals natin. Lawak nito. Kaya, so dito po sa baba natin, meron pa po tayo ditong duck. So meron po tayo ditong Peking ducks po and corn duck. Meron po tayo ditong goose po or gansa. So the next one is our largest rodent, the capybara. Ay, Sophia, capybara. So they're also semi-aquatic animal po. Kaya nila tumagal po sa ilalim ng tubig ng 5 minutes. Ayun, na-picture mo si Kathy. Dito ka, dito. Wala. Ayun, tama dyan. Yung brown din sa dito. Ayan, so ngayon sa capybaras po, meron po tayong feeding po sa kanila. 50 pesos po ang per feeding. Gusto mo? Gusto mo, Ben? Pakain sila? Paano sila? Ah, hindi po, may stick po tayong gagamitin kasi abi. Kaya meron tayong, ilan po ba? Isa lang. Siya lang. Matatanda na kami. Di ba? Nagpipili Sophie ng animal. Kaya dito, Sophie. Dali dito ka, anak. Huwag mo bibigay yung stick ha. Yung food lang, ha? Food lang. Hawakan mo maigi. Sige, pasok. Pasok mo. Pasok mo pa. Pasok sa loob. Huwag mo ibugdod sa kanya, ha? Oh, stop. Hayaan mo siyang tumagal. Oo. Angat mo, angat. Pasok sa loob na. Ayan. Sabi niya ako. Sabi niya ako din. Tasha, ikaw, Ria, Tasha. Ayun na, picturean mo na siya. Capybara. Alin ang babae dyan, lalaki? Hindi ko lang po sure kung alin po dyan yung babae sa lalaki. Pero isa po ang lalaki dyan, dalawa po ang babae. Ano yung isang may ganito? Siguro itong ano. May tubig. Yung malaki. Pwede mo. Pwede po dito po. Ayaw ko ba? Yung pala kung kanang capybara. Ang laki, no? Ayan na. This one, baby, oh. Yan. Yan. Hindi pa siya kumain, eh. Yun. Ay, kinuha na talaga. Agad lahat. Daya. Ayan niya. Kinuha agad lahat. Kinuha ka agad. Di mo na niya minamnam, eh. Ang laki ng capybara. Dali, harap ka doon. Pipicture kita. Picture. Ayaw mo. Sabi mo. Okay, anak. This is capybara. Oh, wag mo ilapit yung kamay mo. Baka niya kagat niya. Okay. Ay, baby. Saan galing yung ano? Yung capybara po. Ay, not sure lang po yung specific po. Sabi ko sa bagal. Yung capybara po namin dito ay for service. Uy! Carabao. Albino Carabao. Albino. So, meron na po tayo dito ang ating albino carabao. So, meron lang po 3% po na albino po sa lahat po ng carabao. And also, kaya po siya dyan may tubig, siya may bubong, kasi ang mga albino po is sila po yung medyo sensitive po kasi sa araw at sa init. So, ang pangalan niya po ay City Soul. Kaya nga. Hindi naman po halata. Ito naman po ng tortoise po sila.
Yan mo lang. So, ang mga tortoise po, sila po yung mostly po nasa land. Well, ang difference po kasi ng tortoise po sa kanila is ang turtles naman po, pumupunta naman po sila sa lupa. Pero, yung sa water po, mas deep po yung water na napupunta nila. And also, ang mga tortoise po can live up to 100 to 150 years po. So, meron po tayo doon sa likod. So, siya po yung pinakamalaki at pinakamatanda nating tortoise. Ang pangalan niya po ay Sigong. Sigong pagong. 200 years. Ano yun, nakapag-produce na kayo dito ng ganyan? Pero hindi pa po. Next po natin is yung ating red iguana. So, hindi po sila yung nagko-combo. Kanina kala ko sa nila po ang tawag doon. Well, ang mga red iguana po is nagsished po ang balat po nila. So, para lang sila ang snake. Ito ba? Ito. Ito mo sila kuya eh. Ayun, baby, oh, bigo. Dito. Ay, maliit to. Ayun, may dito do. Ayun. Ah, ayun. Kala ko itlog eh. Pagkain niya po. Uy, may snake? Hindi po, sila po yung turtle. Turtle. So, ang tawag po sa kanila, turtle pa din po yun. Hindi lang po siya halata kasi nga po natatukpan po siya ng dahon. So, yun, nandito naman po is yung ating Philippine box turtle po. So, sila po yung may kakayahan po magtago po sa loob ng shell nila. And actually, parang nga po talaga silang bato kapag po nandito lang po sa lupa po. So, isa din po sila sa mahihain po na turtle. Nectar pa na. Ay, Tago na. Mga shy type na galang nila. Ayun, May naglalakad. bubong na po tayo dito. Oo. So, next po natin is yung ating reptile section. So, papasok po natin dito, meron po tayo ditong yellow-headed monitor lizard. So, they are endemic here in the Philippines po and nag-shed din po yung balat. And then, next po natin is yung red and green iguana po. Ayun, sila mo kayong mga ano na. Ayun. Then, dito po, Ano po ito? monitor lizard po, or yung bayawak po. Bayaw. Then, meron na po tayo ditong ball python. So, they are non-venomous naman po. And if you want a once-in-a-lifetime experience, pwede po namin silang ilabas. Pwede niyo pong hawakan, magpa-picture po, 100 pesos po ang per encounter. Nung ginawa ka lang sa Palawan yan, napag ako eh. So, dito po sa ating ball python, maliliit lang po talaga sila. Then, ang usual food po nila ay rats po. Then, ayun po dalawa sila. Si Blaze and si Pearl. Bayawak, di ka takot? Gusto mo mga daw na snake? Gusto mo mga snake? Ayun no? albino. Gusto mo gawa ka ng snake? Gusto mo? Dalawa po yun nandyan, si Maha and si Claire. Ito po si Sable and si Sam. Oo, yun. So, ang pakain po nila is 2 beses lang po sa isang buwan since chicken po yung kanila. So, sila po kasi is mabagal po yung pag-digest ng food po nila. Meron pa pala siya dito. Ay, dalawa pa? Dalawa sila. Sable and si Sam. Asa ito pa ang laki. Then, fun fact po, kaya po nila nilalabas yung dila nila kasi ang mga snakes po is wala po silang ilong. So, para po ito po yung pang-amoy nila or pag-detect po kung may prey po or predator po sa paligid po nila. Well, actually, meron pa po tayong mas malalaki po sa kanila. Mas malaki po compare sa kanila. Ito po si Jade. Siya po yung pinakamalaki at pinakamatanda po natin dito po. Ayun, ang laki. Burmese python naman po. Ang laki! Laki! Parang nakakain na lang tao. Hello. Yan na yan po po sa kabilaan. Ay, pwede ka naman nandiyan video. Diba? Parang na siya. I-picture ang turtle para bigay ka kay Na-picture ba kanina? So, yung pag-akit po natin dito, meron po tayo dito, bearded dragon. So, kaya po sila tinawag na bearded dragon kasi parang po sila may beard. Ayun. Ba't sila kapatong? Nag-maid. Oo, nag-maid. Dahil yung katabi niya po dyan is yung ating leopard gecko. So, ang leopard gecko po, iba po sila sa buko. Since hindi po sila sa pool, langgam po sila compare po sa
Ayun yung parang turtle. Then yung nasa last po is bearded dragon po ulit. Then yung egg po na nandyan ng malaki. Wag na lang po natin bubuhatin po since medyo fragile na po kasi siya. So, yun po ay ostrich egg po yan. Ganyan pala kalaki. Yung init mo. Ano yan? And then meron pa po tayo dito mga ball python. Actually, meron din po dyan. Meron din po dito. So sila po is mga retired breeding ball python na po. So kumbaga po galing po sila sa mga breeder and since retired na po sila, ang paniniwala po nila is hindi na po mapapakinabangan kaya ni-euthanize na po nila. So here po sa ato, kinukuha na lang po namin sila para mas mabigyan po ng mas mahabang buhay. And meron po dyan. The next po dito yung false smoke turtle. So, like tingnan niyo kasi yung shell po nila. Tinan mo doon yung ostrich. Ito ganda. Walang hawak. Ito maganda ba yun? Ang dami. And then there is your backmask turtle. So, hindi na po masyadong kita pero medyo katusok po yung shell niya or pataas. And naglalabas po siya ng strong musky odor po pag natitreten po. Egg ng ostrich. Ay, ba't may ipon? Parang baby, may ulo ba? Ayun. Look. Tingin na ka. May countdown yung ano. And then the next one po here is the white street frog. Stop na. Printing. Mandilim dito, B. Hindi kaya yun. Hindi, you look na, you look. Ito po, meron po tayo dyan. Yun yung kanina. Eto. White street frog po. Smooth and waxy po yung skin niya. Ayun, ayun. Nasaan na? Yung ganda ng ano. Kulay green. Dito po yung ating Pac-Man frog. Ito mas style siya. Inspired po ito sa Pac-Man na round body and big mouth. Then, ganyan lang din po talaga sila. Wala yung local ano natin namin. Wala po. Then yung last po natin dito is yung ating black pond turtle or the Indian spotted turtle. So mapapansin po natin para lang po siyang bato. Pero ito po talaga siya. May white spot po siya. Takot ang bit. Uy, look! Rabbit! Uy, rabbit! Frog! Ano yan? So here Frog! is yung ating Philippine crocodile. So they are here in the Philippines po and freshwater crocodiles. And also, ang Philippine crocodile po, sila po ay critical endangered. Because according po the ANR, as far as I know, 140 na lang po. Look mo ito. Bro. Baka kami tumulong. Hindi ba diba? Hindi lang po talaga sila masyadong magalaw. Ano naman yata yan? Pag yung Look. sinadya mo namin sila sa kasi. Yung view. May nagtigan yan. Yan, yun na dyan po is yung ating Philippine Dolphin Lizard. Ayaw nga yun pala. So, sila po yung tinatawag din po Jesus Lizard kasi sila po yung nakakatakbo po sa ibabaw ng tubig. Yung mabilis. Nabilis. Speed. Analay na ako eh. Then dito po sa taas, ay hindi po sa kabila, sa mga Grace Monitor Lizard or Butaan sa Tagalog, makikita po sila sa Southern Luzon, Catanduanes at Polillo Islands.